Ah, 20 na burpees, tapos 3 minutes na shadow boxing. Gagamit pala ako nito. Ang gagawin ko naka-fist. Yan. Naka-fist. 7 8 9 So, 20 na yon. Diretso agad sa 3 minutes na shadow boxing. Okay, 3 minutes. Monday morning. Jogging ulit tayo. So, maraming sasakyan kasi 6:30, parang ano to eh. Parang rush hour ng umaga to, kaya ganyan. Ano na to, mga rat-rat na papasok sa trabaho yung mga tao. Lamig eh. Aliwalas. Sarap. Sarap talaga ng ganito. Ito yung isa sa mga bagay na sobrang sarap gawin, pero libre lang. Yeah. Mag-jogging ka sa umaga para makita mo yung aliwalas ng sky, diba? Parang ano na rin eh, parang bakasyon na rin yung pakaramdam. Para ka na rin nagkaroon ng out of town na na trip. Ganda ng ulap, ganda ng umaga, ganda ng gising ko. Oh, may mga nagpapawis dito. Saya, yeah. Libreng libreng pag-unwind. Yun yung mga hacks na kaya nga sinasabi natin yung pagiging mayaman, more on paggamit yan ng common sense, spiritual ang paggamit ng common sense, kaysa sa gagawin yung comparison, yung mga nakita nyo sa social media, yung mga flex at pagkayabang ng ibang tao. Kapag ginagamit nyo yun, pag ginagamit nyo na paradigm yun sa pagiging mayaman, most likely magbe-fail kayo. Most likely magkakaroon kayo ng false interpretation ng kung ano ang pagiging mayaman. Diba? Kasi nga given nga kung accurately masasabi ko lang sa inyo, mapaparamdam ko sa inyo kung ano yung sarap na nararamdaman ko ngayon na 6:40 ng umaga, hindi jogging, naglalakad ako. Yung itong pakaramdam na to, ito na yung binabayaran ng mahal eh. Iyan na yun, diba? Pero yung mga tao masyadong misled na para habulin nila yung ganito pakaramdam, magda-drugs, magbi-beer house,
kailangan gumastos ng malaki. Maraming tao na ganun, na nakafix yung utak nila na para maramdaman nila yung kaligayahan na ini-imagine nila. Kailangan gumastos ng malaki, kailangan may malaki silang pera. Maraming ganun. Sisipin mo kung meron kang ganitong ganito ang pagtrato mo sa buhay mo. Kahit huwag mong isipin yun kahit huwag mong i-pursue yung mamahaling bakasyon, pero dahil totoong natutuwa ka at na-enjoy mo yung mga ganitong gawain, makakaipon ka. Hindi ka magagastos masyado, makakaipon ka, mas lalong magagawa mo nga yun kesa kung nandun ka sa utak na basta lang makasabay, basta lang makapag-flex ka, di ba? Gagastos ka yung perang pinaghirapan mo ng ipunin ng mahabang panahon, bigla mong wawaldasin ng ganon para lang maramdaman mo na sabay ka, di ba? Mali. Kaya pagdating sa usapang self-improvement, ano pa yan, mahaba pa rin ang usapin dyan. Kahit pakiramdam na ng marami ay parang parang laos na, ganun na, parang siguro para sa kanila overrated na, masyado na napag-uusapan, pero feeling nila wala naman nangyayari. Kaya nga may kasabihan na nasa Indian, wala sa pana. Di ba? Babalik lang tayo sa ano ba ang ibig sabihin ng self-improvement. Maganda yung ibig sabihin Ngayon, kung hindi gumana sa'yo, kasalanan ba yun ng self-improvement? O kasalanan mo? Dahil mali yung execution mo, mali yung pagkakaintindi mo. Meron kasing tao, at maraming mga tao, na para maniwala sila na nag-i-improve yung buhay nila, gusto nila makita na either nakakasabay nga sila sa uso, or nakikita nila na mas nakakaabante sila sa ibang tao sa standards ng kamunduhan, sa standards ng mga material na bagay. Mali. Kasi kung titignan mo nga yung mga tao nagiging successful, kaya sila laging nasasabihan ng ibang tao na sira ulo to, weirdo to. Kasi they are moving, thinking, operating on a different frequency, on a different mindset. Hindi sila kagaya ng common na tao. Hindi sila kaparehas gumalaw ng common na tao. Kaya sila naging successful. Hindi sila sumabay. Definitely hindi sila sumabay sa uso. Gumawa sila ng sarili nilang game. Binago nila yung game. Gumawa sila ng sarili nilang direksyon. Direksyon na totoo sa sarili nila. Yun ang pinaka-importante. Direksyon na totoo sa sarili nila. Ngayon, kasi yung direksyon na totoo sa sarili mo, pag-aaralan mo yun, tapos in the process, along the way and in the process, na ma-master mo yun Master mo, so magaling ka para gamitin yun sa logic mo. Malaking bagay ang ambag nun para sa rasyonal mo. Master mo to the point na
hindi ka basta-basta mahuhusgahan ng ibang tao. To the point na ikaw ang perfect judge. Ikaw ang perfect teacher sa kung ano ba yung mali o tama sa ginagawa mo. Master mo yun eh. Kumbaga yun yung laro na, yun yung paradigm, yun yung direksyon na years mo nang ginagawa. Umabante yung buhay mo dahil sa pag-execute according dun sa mga bagay na yan. So para makinig ka sa ibang tao, makinig ka o maniwala sa ibang tao, alam mo kung kanino ka makikinig. Alam mo, nasa expert ka lang makikinig. Hindi sa kung sino-sinong tambay dyan. Hindi sa kung sino-sinong boy jackal. Hindi kung sino-sinong boy jackal lang na nanguhusga sa'yo. Hindi. Tagal mo nang ginagawa yun eh. Bakit ka magpapauga sa nangungulit lang naman? Yeah. Matagal mo nang hinubog, matagal mo nang binuo yung craft mo eh. Tapos biglang nung lumabas ka sa mundo, merong boy jackal na hater ang nag-criticize sa'yo. Diba? It doesn't make sense na magpauga ka sa kanya. Diba? Self-improvement, it's not about the flexing. It's not about the trend na sinusundan natin either sa mga kaibigan or sa mga pinapauso ng mga artista. It's not about it. It's about truly moving forward with your life. Diba? Truly upgrading your soul, truly upgrading your physical, yeah, upgrading your mental. Yun, hindi sa mga makamunduhan na bagay. Yung mga makamunduhan na bagay, sumusunod na lang yun, by-product at sumusunod na lang. Pero para gawin mong primary indicator, no, hindi ganun yun. Hindi siya pwedeng gawing primary indicator kasi isang halimbawa, ang mga sports car, pwede mo naman niyang ipangutang eh. Pwede kang mangutang pambili ng sports car para makapag-flex. So kung tutusin, madali siya gawin short term. Ikaw na lang ang bahala sa problema mo pag sinisingil ka na ng bangko. Diba? So kung ganun lang, diba? Isipin mo kung ganun lahat ng tao. Mangungutang ako ng sports car para pag-post ko nito sa social media or pag-flex ko nito sa mga kaibigan ko, madami akong papuri na makukuha. Pero pag tapos na yung show, nag-uwian na yung mga tao, matutulog ka na sa gabi, ikaw ang responsable dun eh, kung paano mo babayaran yun eh. Diba? Okay, pag nabayaran mo at umabante yung buhay mo, hindi mo napabayaan yung ibang department ng buhay mo habang binabayaran mo yun. Pero paano pag hindi? Paano pag kinasira mo? Yun. So gusto kong idagdag itong topic din na to. Kasi self-improvement, formula namin yan sa self-improvement ay pumasok ka sa sports, yeah, physical activities. Kasi kahit sa sport, kahit sa physical activities, di ba, iba-iba siya. Halimbawa na lang martial arts na perspective. Sa totoo lang, sa
mundo ng fighting. Yang mga yan, nagtatalo rin sila. Sino ang magaling sa street fight? Boxing, kickboxing, jiu-jitsu, wrestling. Diba? Nagtatalo rin yung mga yan. Yung die-hard na boxer, ipaglalaban niya na sila ang meta ng street fighting. Yung die-hard na jiu-jitsu, ipaglalaban niya rin na siya ang meta, na sila ang meta ng street fighting. Pero common sense lang, logical lang. Kung kaya mo gawin lahat yun, di mas maganda, di ba? Kaya mo gawin lahat, di yun ang meta, di ba? Bakit mo kailangan pumili ng isa? Bakit mo kailangan pumili ng isa kung pwede mong gamitin lahat to your advantage? Di ba? Talaga naman eh. Actually, kung halimbawa lang ulit, logical lang ulit, rational lang ulit. Street fight, kung boxing, di suntok ka lang. Kung jiu-jitsu naman, di ano ka lang, ground game ka lang. Di ba maganda kung nakakasuntok ka na, may ground game ka pa? Ganun lang naman yun eh. So ito yung mga ito yung mga noise na mararanasan mo. Noise, distraction na pagdadaanan mo sa self-improvement. Pwedeng i-inflict yan sa'yo ng ibang tao o ikaw mismo. If you lose yourself in the process, ikaw ang gumagawa niyan sa ibang tao. So maganda na alam mo na kaagad to. Alam mo na kaagad to sa umpisa. Kasi yung ganyon, yung ugaling ganon, hindi ka rin naman iaabante nun. Hindi ka iaabante nun. Liliit lang ang mundo mo dun. Pag-usapang self-improvement, ayaw mong palitin yung mundo mo kasi ino-open mo nga yung sarili mo sa opportunities mga tamang opportunities. So yun ang reason kaya huwag ka mahulog sa trap ng ganon na lalaki yung ulo mo, na feeling mo angat ka na sa lahat, ayaw mo na makinig sa iba na may credentials naman, na may credibility naman. Ayos lagi, okay makinig sa mga boy jackal, malamang. Pero sa mga taong may expertise talaga, makikinig kayo syempre. Paano mo malalaman kung may expertise yung tao? Simple lang naman Alam mong inaaral niya yung craft niya. Alam mo nakafocus siya doon. Inaaral niya. Na tipong meron na rin siyang 3 years of experience dun sa ginagawa niya. At least 2.5 years or 3 years na talagang seryoso siya dun sa ginagawa niya. Yun. Then pwede mo na siyang i-label as someone na pwedeng pakinggan. Nandun pa lang tayo Iba yung nakikinig ka pa lang sa sumusunod ka na. Yun kailangan malinaw sa ating lahat yun. Nakikinig ka pa lang. Titignan pa lang natin what's in store. Hindi mo pa kinikilusan. Pero eventually, kung it makes sense na tama yung sinasabi ng tao, you have to act on it, di ba? Kailangan mo yung kilusan. So, yun. So, mga more or less 20 minutes na ako nagja-jogging. Ulit tayo. 1 minute sprint. Panoorin nyo ako nahihirapan. Okay, 5 seconds.
Last 30 seconds. Ah. 15 seconds. Ah. Woo. 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 Yun. Balik tayo doon.